Hello po, good evening. Itutuloy po natin yung ating vlog kaninang umaga. So ngayong gabi hindi tayo nagmamadali. Itutuloy po natin yung ating discussion tungkol dun sa lagnat. Yan. Hindi tayo nagmamadali kasi ngayon gabi na. Yan. At least marami tayong time. Di ba? Sige. Ayan, nahihirapan na ako ulit. Ayan, yung lagnat, yung fever, mental block na yata ako. Ang hirap mag-explain, no? Sige, try nating himay-himayin yan. Yun pong lagnat ay kinukuha natin yung temperature. Sabi nila kasi yung rectal temperature mas accurate daw yun. Kaso sa clinic, sundutin natin lahat ng fit ng mga bata doon para lang makuha yung yung temperature. So, yung iba naman ang ginagamit yung axilla, pero mas maganda daw yung sa rectal. So, kaya ngayon may na-invento po tayo yung ating infrared, yung binabaril sa noo. Yan yung infrared na ginagamit na ngayon. So ano ang normal temperature? Dati, para madali pong tandaan, yung normal temperature ay 36.5 to 37.5. Para madali lang tandaan. Pero ngayon ang sinasabi nila, ang normal daw na temperature is 36 to 37.2. So kapag ka mga bandang 37.3, 37.4, 37.5, yun ay lagnat. Sa hospital, ang ginagamit namin ay yung 37.8. So, pag tinanong ng nurse, Doc, kailan kami magbibigay ng paracetamol? Pagka 37.8 yan, nagbibigay na kami ng paracetamol. Tapos, sa English, yung lagnat ay fever yun sa English. Pero yung sinat, actually, wala yun equivalent na English na translation. So, low-grade fever ang sinasabi, pero wala talaga yon. Bahala na kayong mag-research dyan, ha? Okay. So, yun yung normal temperature. So, kapag ka 37.8, 37.9, yun may lagnat talaga yun. So, magbibigay na tayo ng paracetamol. So, paano ba nagkakalagnat? Yun na kasi yung tanong na medyo mahirap sagutin. Yun kasi po, yun yung, kung masyadong scientific yung discussion, yun yung sa hypothalamus, tapos, ayun kasi yung thermoregulating center, yun nga. Tapos, nagre-react siya sa pyrogens, o yung sa infection, doon yung lalabas yung mga heat production, tapos may mga receptors sa skin, sa muscle, para mag-conserve ng heat or mag-lose ng heat. Tapos involved dyan yung mga cytokines, prostaglandins, cyclooxygenase. Medyo mahirap kasi i-discuss yung mga macrophages, lymphocytes. Medyo mahirap explain. Pero kung sisimplihan lang po natin, kasi parang ganito lang po yun eh. Kaya tayo naglalagnat. Pag may mikrobyo sa loob ng katawan, parang pinapainitan ng katawan natin yung mikrobyo para hindi sila mag-multiply o dumami. Halimbawa po yung bakterya pumasok sa loob ng katawan natin. Oras-oras kasi yun, dumadami sila, nanganganak. So, ang gagawin ng katawan, iinit siya para patayin yung mikrobyo or para hindi sila manganak ng manganak, para mapipigilan yung pagdami ng mikrobyo. Ayun. So, medyo mahaba na ito.
To be continued po. Ha? Bye.